Kamusta? Ngayon lang ulit ako mag-vlog. Paano ba? Marami akong sasagutin. Na 2:30 siguro ako natulog. Yung mata ko magang-magaw. Talagang laki ng eyebag. Anyway, meron lang akong gustong ipaliwanag, and then ang tawag ito, para yung iba alam yung buong kwento at hindi basta manghusga ganun, kasi kawawa naman yung tao na huhusgahan ng wala sa oras. And hindi rin po iba ang nagdedesisyon sa buhay namin, so ikwento ko ang buong lahat dahil siguro sa mga baguhan hindi nila alam ang buong kwento ng buhay namin. So yun na nga, dito hello naligo siya, yes, dito sa hindi nakakalam, or syempre hindi naman ito bagong news, bagong ano, dito hindi siya okay. And marami akong nabasa and nag-comment na bakit gulo ba dyan, wala yung mga kaibigan ko naman laging nagde-day off, pupunta sa city, may gulo ba dyan, mga ganon ang comment. Bakit yung mga tao na iba ang nagde-decision sa buhay nyo, bakit sino ba siya, mga ganon ang nabasa ko. So gusto ko lang din iklaro or sabihin kung saan nag-umpisa ang lahat ng ito na decision. Nung naalala nyo yung nag-vlog ako na nabanggit ni Mr. habang nag-vlog ako, biglang nag-anunsyo si Mr. na uuwi kami sa Pilipinas at hintayin nyo kami doon, mga ganon-ganon. That time akala ko hindi seryoso ang asawa ko, and then bale before that, before ng first communion ni Kian, mga around March ganyan, nakaplano na uuwi kami ng mga bata. Talagang napag-usapan na namin ng asawa ko na bisitahin namin ang magulang ko kasi since COVID hindi na namin sila nakita, hindi na kami nakapagbakasyon ganun. And kung masama ang asawa ko guys, or may balak siya man na idispitya ako or mag-asawa ng iba, dapat noon pa, kasi first na nung maganda pang buhay, yung alam nyo, may pera pa ganyan, may budget, pinapauwi kami ng asawa ko kasama ang mga bata. First travel ng anak ko at ako, si Cheyenne, ay 8 months. So kung may masama po siyang tao, bakit ako at saka obligasyon ng asawa, halimbawa kung mga foreigner ang asawa natin, obligasyon nila na pauwiin tayo sa Pilipinas. Hindi yung ibig sabihin na pauwiin tayo para mag-asawa sila, hindi po. Naaawa din naman ako sa kanya, and then yung taong nadadamay. So kaya gusto ko lang magsalita at ipaliwanag sa inyo kung bakit napag-isipan na lang ng asawa ko na pauwiin ako. So mamaya darating tayo dyan, mag-umpisa muna tayo kung saan nanggaling yung decision na yun. And then yun na nga, every year kami noon na umuwi until dumating si Kian. Every year yan guys, until 2018, since ipanganak ang mga anak ko, pinapayagan ako ng asawa ko na umuwi kami kasi kailangan ko makita ang magulang ko, and then obligasyon ng asawa ko, I mean talaga parte yan sa mag-asawa na kailangan din kasama ang pamilya ganyan. Alam ko ang priority ko na ngayon is family ko dito, ganyan, mga anak ko at asawa ko, pero may obligasyon siya na kailangan niyang gawin para sa akin. So kung masama siyang tao, hindi niya yun nagawa guys sa buong buhay ko. So yung 5 years na hindi ko nagpakasyon or ano, parang mabigat sa dibdib ng asawa ko na nakikita niya ako na malungkot minsan, kasi syempre sino ba naman tayong mga Pilipino guys, alam natin, hindi lang ako, na kahit may asawa na tayo, kailangan pa rin natin tignan ang magulang natin, bisitahin ganyan. So gets nyo ba ako kung yung
yung mga nakakagets, yung mga maano yung isip, naiintindihan niyo ako. So yun, ang problema lang kasi hindi kami nakauwi ng matagal kasi nga yung buhay namin bumagsak, hindi yung parang nag-zero kami. Alam yung mga ibang ano guys, mga ibang viewers kung ano yung buhay namin. Hindi ko kinakahiya kung saan kami ngayon. So hindi na kaya ng asawa ko na pauwiin kaming tatlo, hindi na niya kaya. Ngayon since 2019, last na uwi ko is 2019. Mag-isa lang ako, 20 days ako na umuwi that time kasi may aasikasuhin sana ako kasi yung time na yun nag-start na kami nag-isip si Mr. na mag for good kami. So guys, pinauwi ako ng asawa ko na mag-isa noon, hindi pa ako vlogger. Pumayag ako kasi alam ko na babalik ako, and then 20 days lang ako noon doon kasi aayusin ko yung school ng mga bata, kung saan kami mag-stay, ganon. Kaso ang nangyari, nung bumalik na ako dito, dumating na yung problem dito sa Lebanon na bumagsak na yung economic nila. So ang plano sana namin noon, tumira kami ng mga anak ko doon and si Mr. mag-work dito, and then papunta balik lang yung may setup noon, and buhay pa yung binan ko noon na lalaki. So nung bumalik na ako dito, yun, nagka-problema na ang negosyo namin na pinatayo. Yung alam nyo, nag-start na siyang bumagsak, wala na rin, hindi na nag-work, ganyan. Kasi diba 2016 yun yung start na nag-open kami ng negosyo, and bumagsak until 2018. Dire-diretso yan na nag-open si Mr. ng negosyo, pero bumagsak. Yun na yung time na gusto na niyang mag for good kami sa Pilipinas. Nag-isip niya siya, so pinauwi ako ulit that time. Pinauwi ako and bumalik ako. Yun na yung time na meron ng problema dito, nag-i-start na siya, na bumagsak yung economic and may revolution, ganun, and then nag-COVID na siya, until hindi na ako nakabalik, until na bagsak kami dito sa bahay ng biyanan ko. And then naghirap kami, yung alam nyo talagang to the point na wala na kaming makain, ganyan. Alam ng mga nakasubaybay sa buhay namin. And nung medyo thank God kasi meron itong YouTube, maraming tumulong sa amin, sumuporta, dahil din kay Lord, kasi talagang ginising ako, hindi ko kilala kasi siya guys, hindi ako nagdadasal yun, hindi ako nahiyang sabihin sa inyo, wala akong time, ganyan, kasi may pera gets nyo ba ako, yung time na yun. So doon ako natauhan. So parang ni-knock out, yung parang gising Laura, parang gano'n. And yun, naya ko na naman umiyak kasi naalala ko lang ba yung mga hirap ba, yung time na to the point talaga na wala ka nang makain, gano'n. So thank God at nag-boom itong channel namin, malaking bagay din. So unti-unti nang guys, nung around, 'di ba, may problema dito, dapat uuwi kami nung last year pa, ganyan. Kaso ang mga bata may pasok, at saka talaga na iayos na din namin yung mga passport ng mga bata kasi ilang years din na hindi namin na-renew. Thank God din at may tumulong sa amin para mapa-renew namin ang passport ng mga bata. Tulog ng parang blessing yun sa amin. So yun, and then continue ko yung ano guys, hindi namin natuloy kasi hindi naman siya, di ba, nagkagulo nga doon sa kabilang baryo and sumali dito. So sabi ni Mr. hanggang matapos ang school ng mga bata, mapagplanuhan din natin yan, sabi ni Mr. So nung around March na ganyan, talagang meron naman kami naipon na talagang para sa ng mga ticket namin ng mga bata. Talagang plano ni Mr. na pauwiin kami para makita ko din yung magulang ko, ganyan. Ang nangyari, syempre itong ng anak kong lalaki, inuna namin yung gastos kasi yung sa first communion niya talagang kailangan din namin i-prepare para sa kanya, kasi dito ang first communion talagang pinaghahandahan, ganun, para sa bata. So nagalaw namin yung naipon namin na pang ticket sana namin, ganun.
ang nangyari around nung after ng first communion kay ni Kian, na inopen ulit ni Mr. Sabi niya, sabi niya, sorry, sabi niya, di ba sabi ko na uuwi kayong tatlo, pero hindi ko na kaya, sabi niya, wala na tayong budget for that, sabi niya, pero kaya ko na umuwi ka mag-isa, sabi niya, kaya yun lang yung kaya ko ngayon, sabi ni Mr. Sabi ko, no, hindi ako uuwi kasi ayaw din ng magulang ko na uuwi ako doon na hindi ko kasama ang mga bata. So better na lang daw na hindi ako uuwi, mag-iipon na lang daw kami ulit at isasama ko ang bata. Yun yung ano ng father ko. So erase na yun na after that. And then yung time dito kasi around the last week of May, ganyan, may rumor ba na magulo na naman siya, na parang may parating na gulo, ganyan. Doon na naman nag-isip si Mr. na uuwi kami, na yung talagang mag for good na, talang iwan na ang Lebanon, ganyan, na wala nang hope. So yun na naman, napag-isipan niya na ano kaya kung uuwi ka doon, sabi niya, uuwi ka ng 3 months, iibenta ko tong sasakyan, sabi niya. Pero dalawa lang kami na nag-uusap ni Mr. Wala po si George muna doon. And kung hindi man hindi man lalago itong naisip kong negosyo, sabi ng asawa ko, okay lang, parang naisip ko din na sumugal ulit ako, sabi ni Mr. So yung time na yun, parang ako guys, parang sabi niya, parang titignan mo din lang yung parents mo, and then habang nandun ka, aayusin mo yung bagay na ito until pag mag-okay na siya, sabi niya, na tayo, yung kumbaga ay susunod sila at aayusin niya daw lahat dito until maayos. Alam nyo, ganun ang plano ng asawa ko. So that time, parang why not, sabi ko, kung susunod sila. And then 3 months, 4 months, 6, 5 months, sabi niya, kung bakit hindi ko i-grab, kasi para makita ko ang magulang ko. Yun yung ko noon guys, hindi ko lang sinishare sa inyo, pero sabi ko pag talagang sure. So ngayon, that time si George lagi yan pupunta, talagang ugali niya yan, pupunta dito kasi magkaibigan sila, close friend, parang magkadugo ba ang turing. And then nag-uusap kami dito, nagkukwento si Mr. Sabi niya, nagkwento siya kay George na doon sa Pilipinas, pumunta siya doon at nakita niya yung mga tao, malakas yung alam nyo, yung kasi si Mr. na experience niya ang sumakay ng bus terminal, ay bus papunta sa probinsya, na papunta sa Manila to province namin. And then alam mo, sabi ni Mr., kwento niya kay George na nung nag-stop over yung bus, kumakain ng mga tao. Nung nag-stop na naman yung bus, kumain na naman sila. Sabi, nung pumunta ako sa isang establishment, yung sa Jollibee, sabi ni Mr., puno ang tao. Nag-stand ako para wait ako na mapunasan yung table, sabi ni Mr. Nagkwento siya kung ano yung Philippines, kung ano ang, kumbaga anong meron sa Philippines. So na-open ni Mr. yung about doon sa food is life, ganun. And then doon, yung time na yun, sabi ni George, kung ganun, bakit di nyo itry mag-business ng ganito, sabi ni Mr. Ay, sabi ni George. And then magandang idea nga, sabi ni Mr. Pero dapat yung location ay puno ng tao. Yun, doon na sila nag-usap-usap kami na kung ano yung magandang idea. Hindi po nagdidikta si George sa amin guys, parang tumutulong sa amin, tinutulungan niya kami kung anong magandang gawin sa buhay namin, sa buhay ng mga bata pagdating ng panahon. Hindi po siya masamang tao, hindi po siya nagdidikta, wala po, hindi rin ugali ni Mr. na may magdikta sa buhay namin. Hindi po siya ganun. Ayaw ni Mr. na meron nagdidikta sa kanya.
So yung time na yun, parang si George naengganyo sa kwento ni Mr. And meron kasi akong napanood na vlogger ay na isang Egyptian kung napanood yun na, 'di ba mahilig ako sa magpakailanman, nanonood ako and true story yun. Napanood ko yung story ni King Biryani, yung isang Egyptian na pumunta dun para mag-business and then until na hindi siya alam ko siguro kung kilala niyo siya guys, si King Biryani. So doon naingganyo ang asawa ko. Ang problema si Mr. Ang iniisip niya hindi siya taga doon, ang gusto niya lang ako ang mag start kasi ako ay taga doon. Kasi yung parang si Biryani King, yung Egyptian guys, may asawa niya is Pilipina, doon sila nakatira ganun. So ang point ni Mr. paano siya mag-start kung wala ako, kung hindi ako ang mauna ganun yung ano niya. So doon naingganyo ang asawa ko na bakit hindi natin gawin han, isugalin ko itong red plate natin, ganyan, ibenta ko, and pag okay na ang lahat susunod kami ng mga bata. So yung time na yun na encourage ako guys, si George na encourage, and hindi ko din alam na nag-apply pala siya and hinihintay na lang niya yung visa niya. Ang asawa ko ang nagsabi na once daw na mag-oo na ako ganyan, if ever na darating yung visa ni George, i-give up niya ang lahat. Kasi nakita ni George yung kwento ni King Biryani and sabi niya, ate, bakit di mo gawin, isugal yung para magsakripisyo kayo gano'n, mag-isa-isa sa inyo, sa isa sa buhay. Sabi niya, hindi lang natin, let's say okay, mag-assign ng guide sa ating Panginoon, sabi ni George, pero kailangan natin ng aksyon. Sabi niya guys, hindi po masamang tao si George. Kung alam nyo lang, pinasok niya si Mr. sa isang trabaho, pero ang nangyari, hindi ko lang kinikwento kasi syempre private ano na namin yun. Kung masama siya, hindi niya tutulungan ang asawa ko para umunlad. Last month nakakita ng bagong trabaho ang asawa ko guys, bale mag double work na naman sana siya. Pinasok kasi ni George sa isang company dito. Ang nangyari noong meeting ng company kay Mr. okay yung usapan nila, pero nung mag-sign na ng kontrata si Mr., nakita niya na hindi yung pinag-usapan ay wala sa contract, kaya ginib up ni Mr. And gusto ko din malaman nyo na hindi masamang tao ang sinasabi nyong nagdedesisyon sa buhay namin. Tumutulong po siya, and siguro hindi ko kasi naikwento sa una kung bakit yung parang pinush ako ni George na uuwi na mag-isa ganun. So balik tayo dun, and then yun na nga, nagkukwento kami ganyan. Yung time na yun talagang mag-oo na ako, hindi ko lang sinishare sa inyo, talagang okay na sana na tawag nito, na aalis na ako, na mauna ako ganyan, papayag na sana ako that time guys. Kaso ang nangyari, isang araw, isang gabi, kasi gusto ko din na yung parang isurprise ko kayo ganyan, yung about sa plano namin ng asawa ko. Nangyari kasi guys, natutulog ako, and then alam nyo naman katabi ko si Kian ganyan, naramdaman ko na hinalikan ako ng bata, and then niyakap niya ako at kinamutan niya ako guys, kasi that time wala akong kumot, at hinalikan ako ng batang ito. Yan, alam nyo yung time na yun na ako, nagising ako na parang ayaw kong ituloy, ayaw kong pupunta ganyan, ayaw kong matuloy na mauna doon ganun, ayaw kong iwan sila. So kinaumagahan, sinabi ko kay Mr. kasi that time aayusin na ni Mr. yung may issue kasi yung red plate namin guys, kasi noon na ilon din namin yan, pero thank God na nabayaran din namin. And then
may papers kasi na kailangan ayusin. So before, sabi ni Mr., before end of June, kailangan maiayos ko sa lawyer, sabi niya, kasi dito yung mga lawyer, lahat ng lawyer dito sa Lebanon, mag holiday sila, ng 2 months ata or 1 month, magbakasyon, ganun every year yan. And kasi pag hindi niya ayusin between end of June, mamumove, matatagalan. So hindi na mahahabol, yung hindi na mahahabol ba kung ibenta namin itong red plate. Kaya inayos ni Mr., nag-rush siya, nai-rush niya, nagbayad ng binayaran niya yung lawyer na nag-ayos, and natapos ng within 5 days. So ang nangyari that time, pinyahan, naayos ko na yung paper, sabi niya yung araw na yun. Alam mo, sabi ko kayo, parang ayaw ko nang matuluyhan, ayaw ko. Nagulat si Mr., guys, sabi niya, bakit? Na ano siya, bakit? Akala ko okay na, sabi ni Mr. Sabi ko, hindi ko kaya. Anong dahilan, sabi ni Mr.? Hindi ko kaya, parang ayaw kong iwan ng mga bata. Sabi niya, bakit? Iniwan mo din naman noon sila, sabi niya. Sabi ko, 20 days okay, pero yung 3 months, 4 months, hindi ko kaya, sabi ko. Tag okay, we talk later, sabi niya. So yung araw na yun, dumaan dito si George. Sinabi ni Mr. kay George na nag-back out na ang asawa ko, hindi na niya gusto na mauna doon, sabi ni Mr. kay George. Ha? Bakit? Ganito. Sinabi ko na kay George na hindi ko kaya, George, maiwan ang mga anak ko, ganyan. And alam mo, sabi ko, and then sabi niya, akte kasi tawag niya sister, akte, sabi niya. Alam ko, naiintindihan ko, pero sabi niya, isipin mo, parang tingnan mo yung mga kababayan mo dito, sabi niya, na nandito sa Lebanon or buong mundo, iniiwan nila yung mga anak nila. Anong ginagawa nila? Diba nagsasakripisyo, sabi niya, dahil sa future ng mga anak nila, nag-i-stay pa nga sila ng 10 years, more than 5 years, para sa future ng mga anak nila. Parang ganun ka din, isipin mo yung future ng mga bata. So doon yung naikwento ko sa inyo, guys, kung bakit pinupush ako ni George. So yun yung ugat kung bakit hindi siya yung nagdesisyon ng buo, yung alam nyo, inopen lang namin sa kanya. So kamali ko din kasi hindi ko na ikwento sa inyo before ko, yung hindi ko na i-vlog before. So yun yung ano, guys, wala po, hindi po masama si George, walang balak, wala din pong balak ang asawa ko na i-dispute niya ako or i-divorce ako para mag-asawa ng iba, para alam nyo, hindi ganun ang mindset ng asawa ko. And thank God, kasi binigyan niya ako ng lalaki na iniisip niya yung future ng mga anak ko, hindi yung sarili niya. Alam nyo, guys, sabi niya, kung sabi ng dalawa, alam mo, okay, yung araw na yun, kung sabi ng asawa, kung alam mo, sabi niya, kung pwede lang sana na dalawa kami ni George na pupunta doon, gusto namin, sabi ni Mister. Kasi ang problema, sabi niya, hindi kami taga doon, anong gagawin, hindi namin alam, kaya nga ikaw ang gusto namin na mauna, sabi. Isa pa, bibisitahin mo yung magulang mo, yun yung first purpose, and then syempre aside that, may purpose yung pag-uwi mo doon. Ang tawag ito, i-settle ko lahat, ganyan, and then pag okay, doon na sila mag-decision na susunod. If ever man na hindi, babalik ako. Yon yung ano ng dalawa noon. So that time umiyak na ako, ganyan, kasi talagang willing sila na alam nyo, kasi alam nila kung ano ang nangyayari dito. Alam nila, sabi nga ng asawa ko at siya, walang future dito, walang hope. Siguro sa kanila talagang naapektuhan din, pero yung mga iba siguro okay pa yung buhay, ganon. Pero itong dalawa talagang willing na lumabas ng bansa. And then hindi rin po nag-offer si George na maging partner si Mr. ang nag-offer kay George na maging partner niya if ever na maging okay ang lahat. Kasi sabi nga ni Mr., may tiwala ako dito. Mismo siya ang nagsabi na para ko siyang kapatid, kasi walang brother si Mr. And talaga yung
banding nila is talagang more than sa relatives. So hindi po sila magkaano-ano, pero the way sila magtulungan sa buhay ay nakikita ko na more than sa blood pa, ganun. So si Mr. mismo ang nagsabi na he is more than my brother, yung parang from my heart, siya daw ang kahat, yung parang nasa right shoulder niya, parang ganun, alam nyo. So ganun, gusto ko lang i-clear na hindi po bakla si George. Wala pong balak ang asawa ko na i-divorce ako, walang ganun guys, kasi kung yun ang plano niya noon, dapat noon pa na umuwi kami ng mga bata. Hindi po talaga, ngayon lang talaga desperado na sila, desperado ng asawa ko, tinitignan niya kung saan ang maganda ang buhay, ganyan. Kasi noon pumunta siya doon, and let's say hindi ko na alam ang nangyayari doon, wala din po akong idea. So yun, ganyan. Pero until now, binibigyan nila ako ng time mag-isip, ganyan. So hinihintay na lang talaga yung pag-oo ko. So yun lang yung masasabi ko guys sa mga hindi nakakalam ang buong istorya. And yun, nahiya lang kasi ako kay George, baka nagbabasa siya, and wala pong kasalanan si George, hindi po siya nagdesisyon sa buhay namin, balik si Mr. ang nag-open sa kanya, and nagbigay lang po siya ng opinion, idea para sa ganun, yung para sa ikakabuti ng buhay namin guys. So yun lang yung masasabi ko. You see, Mr. trying hard yan, trinatry niya ang lahat para sa kanila. Sabi nga ni Mr., alam nyo, hindi para sa akin ituhan, sabi niya, para sa mga bata, para sa inyo. Ako matanda ako ng ilang taon, hindi natin alam, baka mauna ako, sino ang titingin sa inyo, sabi ng asawa ko guys. Tinutulungan niya ako, pinupush niya ako na maging strong, na maging independent ba, ganun. Parang kasi ako wala mahina ako guys, puro negative ako, negative siya, hindi natatakot sa buhay. Isugal niya lahat para sa mga bata, sa future ng mga bata. Doon ako na-amaze sa asawa ko. Nagbabasa ang asawa ko guys sa comment nyo, and ilang guys. Hi kids! Ma!